Sa ibang balita, pinagbubulta ng 24 billion pesos ng Department of Energy ang Solar Philippines na kumpanyang tinayo ni Congressman Leandro Leviste. Kasunod po yan ang pagkansela sa kontrata nito dahil umano sa mga paglabag. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, higit 11,000 megawatts ang sakop ng contract termination dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan at pagsagot sa mga show cause order. May mga proyekto raw na dapat noon pang 2025 na kumpleto, pero wala umanong nangyari ni groundbreaking. Paliwanag pa ni Secretary Garin, saklaw ng multa ang performance funds, contractual obligations at iba pang bayarin gaya ng training at development funds. Hindi pa sumasagot si Congressman Leviste tungkol dito. Para pag-usapan pa po natin yan, nasa linya po si Energy Secretary Sharon Garin. Magandang hapon po, Secretary Garin. Good afternoon. Una muna siguro, Secretary, para mas maintindihan namin itong issue. Ano po ba partikular sana itong kontrata ng Solar Philippines? Ano ba yung ina-expect natin na mapoproduce, halimbawa in terms of kuryente? Solar Philippines, I just want to start na hindi lang naman Solar Philippines ang kinancel namin, but they're part of our regular cleaning up of the service contracts, yung mga zombie contracts namin, tinatanggal namin. Just so happens na the bulk of Solar Philippines contracts is part of this. No? So ang contracts na na-cancel is ng Solar Philippines is capacity nun is 11,427 megawatts. Para makumpara, no, halimbawa sa amin, sa Iloilo, ang Ileco 1, siguro yung capacity na kailangan lang nun, mga 90 megawatts. Ano? So sobrang laki talaga to. Ang capacity na kailangan ng bansa, mga 20 megawatts. So more than half of the what the country needs, ang commitment ng Solar Philippines. So we had to cancel that kasi nga, hindi gumagalaw eh. Ni umpisa, yung mga applications, yung mga requirements na every year dapat ibigay nila, hindi nako-comply, financial obligations. So, we had to cancel. Otherwise, sayang naman yung mga areas at hindi makaka-invest yung ibang mga gustong mag-invest na legitimate na investor. So, we canceled that and it came with a cost to them because nag-commit sila eh. So, kailangan talaga i-cancel. Hindi lang to dahil medyo may politika na issue ang around Congressman Leviste, but it's just part of DOE's mandate to regulate, and we are doing our regulatory powers in the power industry. Nanggaling na rin naman sa inyo, Secretary, na hindi nga ito dahil medyo involved sa ilang political issues itong si Congressman Leviste. Pero yung timing nga po kasi, so ibig sabihin, ba't ngayon po nangyari yung pinagmumulta po siya? Gaano katagal na po ba nagsimula sana itong mga proyekto at ano yung mga yung deliverables dapat, no? So yung timing po na bakit na-tsempo na ngayon siya biglang pinagmulta? How long has this been Okay, going on? for example, nanalo po ang Solar Philippines sa auction ng green energy auction ng DOE noong 2022. Ang deliverable niya na dapat matapos na yung project, meron siyang project na dapat natapos ng 2024, meron din siyang project na dapat natapos ng 2025. Noong 2025 tsaka 24 po, nag-cancel kami, nag-terminate kami ng contract. Hindi lang yan dahil na timing lang na maingay ang politika natin. But alanganin namang hindi namin i-cancel. Iba nga kina-cancel namin eh. So, tiniterminate namin yung mga contracts hindi nakaka-deliver. I don't think na it's good enough reason na dahil may mga issues sa politika or so kung ano man mga ingay around our politics here ngayon sa gobyerno natin na i-excuse namin at hindi namin i-terminate. So, it's part of our cleaning up process and we've done natapos mo namin lahat, notification, na i-demand na i-post, i-renew mo yung bond mo, lahat po may notices yan. Pero up to the show cause order, termination nga, meron ka pang 10 days yan mag-appeal eh. Motion for wala ring response. All those communications, walang response. So what do? We let it sit there because dahil
it's a sitting congressman ang ultimate beneficiary. No, of course not, 'di ba? Unfair naman sa iba diyan na nagbayad nga ng penalty nila at na-terminate namin eh. So, equal footing lahat, same treatment for everyone. The company of Congressman Leviste is a holder of several contracts. In fact, ang na-cancel sa kanya this time from 24 to 2025, 28 contracts. And DOE would be remiss in its responsibilities kung hindi namin na-penalize ang non-performance nila. So, 2025 pa lang na-cancel na dahil hindi nga na-deliver. So what do there's no politics there. It's just really clearly kumuha lang ng contract, may contract lang sila at yun lang yung trabaho na ginawa, nothing else. So we have to cancel kasi our country needs more electricity so that we have energy security and lower the Paano po mangyayari kung hindi makabayad nitong 24 billion pesos na fines or penalties? We already communicated last year pa lang, December, that they have to pay this amount of fines. Now, if they don't pay and indicated na time na bayaran nila, then we this will be we will refer this, or we have referred this already to Department of Justice for all possible legal actions. Yung isa pa po binanggit nyo naman na parang yung tono nyo na parang hindi naman siya sinasingle out kasi may ibang mga kumpanya na parang may similar din na ganito na halimbawa pinagbabayad nyo rin or may violations. Ilan po ba yung mga kumpanya na ganyan? At itong isa pang kumpanya yung mga kumpanya ni Leviste, may iba pa rin po bang kontrata or baka may iba pang violations? Ang total na terminated contracts for 2024 and 2025, 163 po. Ang Solar Philippines, 28 yung sa kanila. Now, ang total ng 2024-2025 na kinancel namin, mga 17,000 megawatts. Kahit hindi 28 lang yung sa Solar Philippines, pero malaki yung megawatts nila. Almost 12,000 megawatts eh. So, talagang malaki talaga po yung ang binigay sa kanila na kontrata. Binigay sa kanila na privilege of from the government to construct this power plant. So, it's more than half ng na-cancelled na contracts ang sa Solar Philippines. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag si Energy Secretary Sharon Garin.